So ang teksto nga makapadasig unta nato karon nga atong tun-an mao kining nasulat sa Roma 12 bersikulo 1 ug 2 nagaingon diri, I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, kung atong tan-awon ang atmosphere sa campus mga kaigsunan, life on public campus is electric. It is vibrant, diverse, intellectual, stimulating. It is a place of opportunity, new ideas, social connections, but it is also a place of distraction. Mawarningan kita niini karon mga kaigsunan, mga batanon, nga this is not just a campus of opportunity, but it is also a place of distraction. Immense social pressure and competing worldviews every day. The culture of the schools, colleges, universities try to shape you, to squeeze you into its mold. No? Doon ay question diri na ngayon, how does the believer survive? Saan kapag survive sa ato nga mga kabatanunan ng eskwela sa mga public campuses? By experiencing alone in that place. In such environment, how do you keep your faith when the lectures, the social scenes, and the ideologies around you constantly challenges what we believe? So, kana ang mga pangutana, dapat na to isa-isahon, diri mga kaigsoon, kung saan na to nga ma-surpass na to kining mga butanga. Baliko na to pagbasa ang Romans 12 verse 1 and 2, naingon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And verse 2, and not be conformed to this world, but ye be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. So it is very clear, mga kaigsunan, that God provides a blueprint of life that does not just survive in the campus, but uses it as a launchpad for mission. He calls us a life that is transformed, not conformed. So dako kayo ni siya nga pagtulunan mga kabatanunan nga dunag giya ang Dios matag usanan nato kay kinabuhi sa inyong pagkinabuhi diya sa mga campuses nga dili lang kay mo survive lang ta nga mahuman lang gyud din ako ni akong pag-eskwela, tama na kay dako kay gasto ako mama ug papa. Dili lang just a survival in the campus, but unta atong hunaon-hunaon nga kini maoy sinugdanan gayod sa imong pag-accomplish sa mission nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Because staying in the campus, you need to be transformed, not to confirm. So, campus life becomes a platform for devotion and a launchpad for mission. Adunay tulo ka mga butang nga dapat nato mahimo diha sa ato nga mga campuses, sa atong kinabuhi. Dunay tulo. Una, devotion. Ikaduha, renewal. O ang ikatulo, discernment. Ato ning himay-himayon sa pagtuon mga kaigsunan, mga kabatanunan. First, devotion and surrender. In Romans 12 verse 1, it's very clear that I beseech you therefore, brethren, mga batanon, by the mercies of God, kinahanglan atong ipresentar ang atong kaugalingong lawas as a living sacrifice. Balaan ug nga madawat gyud sa Ginoo nga mao ang imong pagserbisyo diha kaniya. So, it's not about the gift. It's about the giver.
Unsa may ato kanunay ginaampo diha sulod sa campuses? Unsa may atong importante ang gihatag sa Ginoo? O ang naghatag yun nga Ginoo? So it's not about the gift, it's about the giver. Muna ang klaro kayong gipasantop ni Apostle Paul says that true worship, intelligent worship, is not about receiving, but about giving. It is about placing ourselves willingly on the altar. So, we need to sacrifice. Think about campus life. What is in that campus? You're not just in the campus to ask God for blessings for your exam, for the money, for your tuition, for social lives. Moro ba na kanunay atong ginaampo mga batanon? Kaunta na kwarta mabayad tuition maka-exam unta ko karon, atong ampo makapasar unta ko karon sa mga exam, sa mga quiz. Are you there to survive for those challenges? Or you are there supposed to ask? Mangutana unta na ta, what can I give back to the giver, which is God? Ang nga opportunity nga na ako naka-eskwela, opportunity nga naka-learn ko diri sa mga lesson, opportunity nga kanang nitubo ang akong kahibalo. Then, what I am going to give back to Him who gave it. So, unsa ato ikabalik sa Ginoo while we are on campus? So, muni atong dapat mahinumduman. Unsa atong mahimo. The living sacrifice means daily surrender. Moment by moment, offering of our time, your energy, and your body to God. Every moment in the school, you should sacrifice for the Lord. Moment by moment, your energy, your body. Just like Daniel. Daniel and his friends study in the university or in the college school of Babylon. But while they were there, samtang naa sila dito, wala sila nagserbisyo lamang for Babylon, but they are thinking to serve God daily, moment by moment of their life. They surrender to God. They offer their life as a living sacrifice, service to the king. So kung imo nakita, ni survive si Daniel and his friends, bisan pagisulayan ang ilang pagtuo mga kaigsunan, but still, because they have a daily surrender to the Lord and they commit themselves every moment of their lives, muna nakastand sila throughout all challenges in Babylon. So ingana po ta mga batanon, if you're just going to sacrifice daily for the sake of God's service, muna ang ipangita sa Ginoo mga kaigsunan. Ano ikaduha? Nga dapat na to mahimo diya sa devotion na to diya sa campuses. Mao ang back to the altar call. So, nahimo na to ang theme sa niagi mga toy kanang back to the altar. It is the campus culture promotes the self-expression, di ba? Gi-encourage ta diya sa atong campuses nga mo recite, nga mo istorya, magpakita kita kung sa atong kapasidad, ma-exercise atong brain, mag-perform ta, kung sa atong himon. But I tell you, young people, God calls for self-sacrifice. Ang atong pagsakripisyo nga bisan to ta nag-eskwela, but we are also doing the mission, doing the task God has entrusted to you. It's not about repression. It's about dedication for God's service. It is a living sacrifice. We must begin and live in each day in communion with God. Are we doing that, young people, mga estudyante? Nga sa matag adlaw sa inyong kinabuhi, you are going to commune with God in worship, in meditation, in prayer. Every day, moment by moment, it will be a communion with God. We need to prioritize personal devotion time, prayer, Bible study, fasting, even amidst academic pressure. Mga batanon, dunay dako kayo nga sekreto sa success nga imong maangkon diha sa campus. Una, prioritize personal devotion and time, prayers, Bible study, and even fasting diha sa imong eskwelahan. Kay nakadungog kog testimony
while I'm nagtanaw kog TV, tanaw ko itong interview. Doon sa kabatan-on, nahimo siyang successful. Nahimong top sa mga exams. Yan. Ako i-mention niyang pangalan, pero I know nga kabalo mo tanan mga Adventist, mga batanon nga mga Adventista. Nga, nahimo siyang excellent sa iyahang pag-study, not just because he study 8 hours, 10 hours sa iyang mga klase, but because he devoted more time in reading the scripture and having devotion to the Lord. Just like Daniel, they are 10 times brighter than the young people in Babylon, the scholars in Babylon. 10 times brighter. Why? Because Daniel and his friends devoted their life. They have daily devotion and prayer. They have studied the scripture of the Lord and committed themselves moment by moment. Nagsakripisyo sila para sa pagministeryo diha kauban sa Ginoo. There is nothing more calculated to strengthen the intellect than studying the scriptures. Ato tanang dapat masabtan mga batanon, wala na ilaing pinaka makapalig-on sa atong utok, sa tanang decision, sa tanan natong pagbuhat, bisan pag unsa imong trabahoon. If your mind founded, strengthened by studying the scripture, lahi gyud ka, pinasahi gyud ka sa tanan nato nga mga katawhan dining kalibutan na mga kaigsunan. If God's word were studied as it should be, people would have a breadth of mind, a nobility of character, and stability of purpose. And it is said here in Steps to Christ, page 90, rarely sin in this time. You can just imagine mga batanon, kung manarbaho mo sa inyong mga field of responsibilities, actually, ang gipangita nga klase nga mga worker sa tanang mga kumpanya, kana yung maayog hunahuna, kanang makabalog yun sa iyang trabaho, o ang sunod mga kaigsunan, kinahanglan yun, gi-require yun na diha sa pagpili og mga empleyado, kana yung nobility of character. Kanang maayog batasan, mapahiyumon kaayo, kanang dili masukanon, kanang maayog behavior. Kabalo mo, unsa na ana makuha ra gyud nato na siya mga batanon nga ingana ang atong mahimong performance while we are going to work. It's only by studying the word of God. So we need to study because everything will become all right when we follow the Bible. The second point mga kabatanunan, mga kaigsunan, it's the renewal of mind. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind in Romans 12 verse 2. So not to be confirmed in this world, but transformed by the renewing of the mind. So don't be squeezed. What do you mean by conform? In Greek word, conform implies eternal pressure that molds you into a pattern. External na siya, kana ma-conform ka, mupahiuyon ka, gi-mold ka, gi-develop ka, para nga mahiuyon ka externally. Mauna siya ang conform. But Paul says, do not let the campus squeeze you into shape. No? Dili unta ta mo confirm nga muhaom ta sumala sa na kinaihan kustombre diha sa ato mga campuses. Nga usahay makalimtan nato ang blueprint, ang pattern sa Ginoo unsay angay nato buhaton while we are on that campus. So ayaw himua nga ang kultura sa kalibutan maoy magtakod nimo, moy magmold nimo nga tao, kundi himua nga untay ikaw mahimong matransform. Public campuses are fertile grounds for intellectual growth. Yes, that's true. But they also propagate secular worldviews. Dili lang yun natanan kay para lang yun kay balo, but also the worldviews will also propagate. Unya mahimong magmold na to, kita nga mga estudyante, mga kabatanunan. If you are not rooted in Jesus, the philosophy of your textbooks, the morality of the screens, and the pressure of your peers
will saturate your nature. Mga batanon, delikado kayo na siya nga mga butanga. Kung dili ta makagamot gyud sa pagtuo diha kang Kristo Jesus. Daghan kay tag mabasa mga libro, mga references, daghan nagkadaiya mga batanon, and started to mold you. Magamold nimo nga ikaw nga pagkabatanon, delikado kung dili mamao ang pagkaplastar nga we are not grounded in God's Word. Nga ang atong kinabuhi mapektuhan. So, transform. What do you mean by transform? It is different from conform, but it is required to be transformed. It is the metamorphosis principles, mga batanon, mga kaigsonan. Paul uses the word transform. In Greek, it's metaphor. The same word used for caterpillar turning into a butterfly. Na? Kanabang gikan sa ulod, nausab yun yung kinatibuk-an. Pati ang yang lawas, pati ang dagway, nausab yun. External and internal, it was a transformation. Muna gusto mahitabo sa Ginoo nga dili unta ta ma-confirm kanang matakdan ta sa gawas sa atong kinabuhi, sa atong kinaiya, sa atong sinultian. But the Lord says, you need to be transformed. Mausab unta ta inside and outside. Muna gusto nga mahitabo sa Ginoo when we allow the Holy Spirit to work in us. We don't just try to look like Christians only. We are changed from inside out. Kung naalay Holy Spirit unta nga magalihok sa atong kinabuhi, nga atong dawaton ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili lang unta ta nga makit-an lang nga dagway ra Christian, sinultian sa ayang giingo, sa ayang baba magawas nga Christian man ko, pero unta ang kausaban pud sa kinabuhi sa sulod mugawas gyud nga ikaw tinuod gyud nga Christian nga nangalagad sa Ginoo. So, what we are going to do? Meditate on the Word. Sa pulong sa Ginoo, he studied the Word of God and his hours for greatest happiness were found when we could turn aside from the sin of his labors to go into the fields to meditate in the quiet valleys. So, Ministry of Healing, page 52. Kita kaha mga batanon. Pasig busy ra gyud pud kay ta kanunay sa atong pagtuon sa atong mga leksyon. But we are not meditating. Deeply studied the Word of God. Nga unta naputay secluded area, secluded place. Nga unta moadto ta dito aron sa pag-meditate pagtuon sa pulong sa Ginoo ay munay gipangita sa Ginoo sa atong kinabuhi. So memorize also the scripture. We might close the door to many temptations unta. Masiradaan unta ng daghang pagsulay sa atong kinabuhi. Dili unta na makahimog dako nga kadaot sa atong kinabuhi kanang mga pagsulay if you only commit to memorize passages of scriptures. That was written in the book of Review and Herald, May 13, 1884. So, we need to memorize the scripture so that kana mo atong basihan aron makapalig-on nga makadepinsa sa atoang mga masugatan nga mga pagsulay o mga sirkumstansya nga moabot. Ang ikatulong nga bahin, mga kabatanunan, mga kaigalaan, is the discernment that leads to mission. That you may prove, the last portion of Romans 12 verse 2, it says, that you may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. So kung natong tanawon, thinking, not just feeling, unta ang atong himuon mga kaigsunan, mga batanon. The Christian life is based on thinking, not just doing or feeling. Namoy ko na bitaw nga, mamay akong gibati, mamay akong buhaton, kaya mamay akong gibati. Dili unta nga na. Kung dili, ang ato untang himuon is just to think what is the best thing. Thinking nga ato mahimo nga prove yun ta nga we are living in a Christian life. So the question is not, how do I feel? Or what should I do? But rather, what is true here? And what does God's Word says? Usahay, ang aton lang pandayunan, unsay atong gibati, unsay atong himuon, pero ang gusto day sa Ginoo,
unsa man gyud ka ni iyang kamatuoran ani, unsa man gyud ka ang maisulti sa Ginoo mahitud ining atong buhaton. So that will be our basis, mga batanon. So let's just like beholding, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. 2 Corinthians 3 verse 18. So, we cannot have spiritual fellowship with Jesus and remain in the same manner of our deeds. Diba? Dili pwede mga batanon nga moingon ta nga nakig-fellowship naman ko ni Jesus. I believe Jesus. Pero nagpabilin tas atong mga binuhatan nga dili uyon or supak sa kabubuton sa Ginoo. When you meet with Him at the altar, the Holy Spirit changes you. And when you are changed, you are given a mission. Muna ilhanan mga batanon, mga mas amigos, nga kung ikaw na communion na ka sa Ginoo, na gamhan ka sa balang espiritu, imo nang bation nga ikaw dunay mission in that campus where you belong. Mga batanon, your campus is your mission field. Mao kana ang atong mission nga gihatag sa Ginoo. Nganong gipa-eskwela mangyog ka ana nga eskwelahan din ha. Nga pwede ra mangyog kang di pa-eskwelahon. Pwede ra kang magdaro, pwede ra kang bisag unsa imong trabahoon, mag-drive ka tricycle o unsa man ka. Pwede ra gyud manglabada. Pero nganong gipa-eskwela ka sa Ginoo? Ug nganong kana mangyong eskwelahana ang gipa-eskwelahan sa Ginoo diha nimo? Wala ba na ninyo nahuna-hunaan? Wala ba na ninyo na picture out nga naman tuod nga diri man ko ani nga eskwelahan gipa-eskwela sa Ginoo? What will be the purpose? So a devoted and renewed student doesn't just survive in the campus. They step into purpose. So mga batanon, kung kita nabutang diha nga eskwelahan, kung devoted yuta sa Ginoo, kung na-renew ang atong kinabuhi diha sa Ginoo because of the Holy Spirit, you are going to make your campus as your mission field. O gunya kita mo'y nahinay sa pagbuhat sa tinuod nga purpose nganong gitawag ta sa Ginoo niini nga buluhaton. We have a great mission nga atong buhaton para mahimaya nato ang Ginoo, mga kabatanunan. A true lovable Christian is the most powerful argument that can be advanced in favor of Bible truth. In Heavenly Places, page 318. So klaro kayo mga batanon nga kung kita mahigugmaon, lovable lang yun ta. Unya matinud-anon ta nga Kristohanon. That is the most powerful argument nga mauna siya'y maka-advance sa pag-spread sa kamatuoran sa atong mga campuses, sa atong mga classmates, sa atong mga roommates, sa atong mga friends diya sa campus, mga batanon. It is just your act being lovable. So, it's a practical mission. This is not just about preaching on the quad. This is not about conducting crusade. Dili lang kay kana, mga batanon. But it's about living out God's will. In the classroom, of course, kinahanglan nga ang atong pagkinabuhi diya sa campus, makita gyud ta nga pinasahi. Unique gyud kay ta because we have Christ in life. We have mission in life. Kana ding pag-honest nato diya sa classroom, with integrity in the classroom, that is a great message. Dako na kay nga mensahe, mga batanon, alang sa imong mga classmate ug sa imong teacher. In the dorm, you can show kindness. Kato mga walay sabon, tagaan mong sabon. Show kindness to them. Katong wala na pagkaon, imong pakanon. So, it is just a practical mission nga atong mahimo diya sa campuses. And a social media with grace. Dili kay sa atong social media murag kita may pinakaisog niya. Kita po'y mubanat, daghan kay tag mga intrigues, daghan kay tag mga kanang comments nga dili maayo nga makapadown sa morality sa ubang tao. It's about finding those who need encouragement.
starting a study group, or just serving someone in a practical way. Muna gipangita gustos Ginoo. So what does it look like to live public campus life in action? Unsa may naa gyud din ha. Mga batan-on, gusto nato nga masabtan unta nato ni. Our public campuses is your devotion. Is your protest against chaotic world. Nga unta sa imong presensya diha sa campus. Makita unta nila nga ngano nagkabisi, nagkagubot naman ning atong kalibutan campuses, but this kind of young people, kini nga classmate nako, kini nga teacher nako, lahi gyud ni siya. Kay dili sila maapektuhan ining kagubot sa kalibutan. Your devotion, makaampo gihapon sila, makasimba, makadaig, bibo kayo sila nga grupo of mas amigos. So, lahi sila nga grupo, lahi sila nga mga batanon nga nagkagubot na pero sila bibo ra gihapon. That's a great protest against chaotic world, mga batanon. Your devotion, your belongingness, your being active in the organization of public campus ministry, that will be a great protest sa nagkagubot na kaayo nga kalibutan. Your mind is the epicenter of great controversy. Ang imong unahuna, dili gyud na siya maapektuhan sa kagubot sa palibot. Problema, depression, unsa pa ngalan ninyo anang uban diha nga depress man ko, unsa pa ilay nga ngalan ana? Kanang depression, kanang na stress, no? Stress man ko, kanang lisod kayo. No? Dili day dapat mapiktuhan ang atong unahuna ni ana, mga batanon, if you have devotion to the Lord and our mind really focus on the mission. Focus on God's way, mga batanon, rooted in Jesus. Og sunod, your campus is your mission field. Ato yung ibutang sa una-una kasing-kasing, mga batanon, that being one, called by God, is in a campus ministry. Na agyo kay gibutangan nga campus because God have a purpose for you. For somebody in the campus nga gusto sa Ginoo nga imong doolon, imong istoryahon, imong sharean sa gugmas Ginoo diha sa campus. You can save life in that campus of chaos. You can save life for better life in the future when Jesus will come. Your campus is your mission field. Your life is a great testimony in that campus, young people. Your life is the testimony nga nagpalibot nimo nga mga classmates, mga boardmates, mga roommates, o bisan kinsa pa diya mga friends nimo, mga schoolmates. Mga batanon, your life is a great testimony for God, mga batanon. So Paul makes an appeal to you this evening. Ingon siya, I beseech you. Akong gi-highlight, I beg you, no? Kanang naghangyo gyud ko sa kinasing-kasing gyud sa inyo, mga batanon. There you are going to present yourself as a living sacrifice. Unsa man nato ni siya? Well, you present your life today as a living sacrifice. Will you commit today daily devotion and study of the Word of God? Can you commit it to the Lord? Or will you allow the Holy Spirit to lead you into mission right where you are today? Mga batanon, mga kaigalaan, mga kaigsunan, let's focus our life to the mission that was given to us. Will you allow the Holy Spirit to lead you, to guide you in the mission in your campus? Mga kaigsunan, akong gihangyo ang tanan, labi na sa ato mga kabatanunan, mga members sa Mas Amigos. O tanan mga batanon nag-eskwela sa nagkalaing eskwelahan, sa mga publiko nga may eskwelahan or private nga mga eskwelahan. Akong gihangyo, we're going to focus on the mission. And we are going to pray that we are going to be a model on that campus. And we are going to be a missionary on that mission field where the campus, where you are in that campus.
Ako magampo alang kanatong tanan. When you are going to pray also with me tonight. Iampo usab nga unta gamiton ta sa Ginoo sa balang espiritu magamhan kita tanan aron nga magmalambuon o mahimo gayud nato tong responsibilidad sa pagkahimong missionary diha sa atong mga campuses. Magampo kita. Dios nga labing gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan. Ania ang imong mga kabatan-unan, mga kainikanan nga nagasuporta kanila sa pagpaeskwela. Ania ang tanan nga mga sponsors, nagatan-aw sa amo mga kabatan-unan nga naa sa mga tulunghaan, sa nagkadaiyang mga area. O Dios, himo ang kini mga batan-unan karon, mukamit sa ilang kinabuhi, nga mahimo sila gayud nga epektibo nga mga magbubuhat in the campus ministry. O Dios, tabangi sila, tagay sila langit nun nga kahibalo, nga maligo ng ilang pagtuo, pagkadasig, mabat na nila, nga sila gayod, magahimo sa dakong buluhaton, nga imong gitahas, ngadto kanila, sa dako nga ministeryo, sa tanan nga mga campuses, diin sila nabilong. Salamat kayo Dios, nga imo silang gidawat nining taknas kagabiyo, ug imo silang pakunsaran sa gahom sa balang espiritu. Ang imong pagbuot mo'y matuman, nga mahimo gayod silang magmadaogon sa tanan nga mga trials, tanan nga mga pagsulay nga mabot silang kinabuhi dahil sa campus, magmadaogon sila, magmapadayunon sila sa pagbuhat o sa pagkonektar nga na kanimo. Amo ning gipangayo ang tanan o Dios, pinagi sa gahom sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.